Si Claire Tolongis eh. At yan po ay may ebidensya. Oo. Yun nga. Ebidensya, putang ina to. Ano ebidensya? Pukin ang ina mo ka. Asa na nga yung ebidensya? Hinahanapan ka nga ng ebidensya eh. Tinatanong nga sa'yo, ano ebidensya mo eh. Hindi mo nga masabi kung anong ebidensya mo eh, kung di ka ba naman boba eh. Alang minsan sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya, joke daw eh. No? Pero, yeah. That's right po, Sir Jovi. Lahat ba ng sinasabi ngayon ng Pangulo ay dapat nating seryosohin? O lahat ng sinasabi niya against the President and against the government ay lahat ay joke lang? Hindi, kaya nga, alin sa kanyang mga joke, yung pipick upin nyo, that's the most important thing. Because if nangangapa kayo kay Pangulong Duterte, then you should have the morals to ask Bongbong Marcos to undergo drug test, hair follicle testing. Why? The President Duterte, total naman lahat ng sinasabi niya, siniseryoso nyo. The ex-President Duterte told the people that we have indeed a bangag president. Oh, so how can you prove that your president is not bangag? Oh, magpa-hair follicle drug test na, which recently he denied doing. Why? Because it's not connected daw to public office and public trust. Now, Claire Castro, being the USEC and the spokesperson of Marcos, can you explain why the stupid president of the Philippines said itong kanyang pagpapadrug test or the call for his drug testing is not connected to public office and public trust? Do you also believe that the Filipino people's clamor or call for the sitting president's drug test is not connected to public office and public trust? If that is the case, then you know what to do. Tang-inan to. Walang alam. Pucha, sabi ko nga sa inyo, buti na lang di ako naging abogado. Claire Castro, kung ako naging abogado, kawawa ka sa akin. Oo, ngayon pa lang, di pa nga ako abogado eh. Pucha, nagmumukha ka ng tanga eh sa mga pinagsasasabi mo dyan eh. O, ito pa isang statement niya. Sabi ko nga sa inyo, it is clear as day that this person was hired not to look for something pleasant na ginagawa nitong presidente natin, but to look and to protect Bongbong Marcos from yung bunganga ng mga Duterte supporters. Katulad ni Boss Dada, yung bunganga ni Boss Dada. Kaya protektahan lang si Bongbong mula dito sa galit ng publiko, lalo na sa galit ng mga Duterte sa mga nangyayari sa bahay ngayon. Yun lang gagawin nito, kakahol lang ng kakahol, kakagat lang to kahit walang talim. Kahit walang pangil to dahil wala ngang utak eh. Paano magkakapangil yan? So walang pangil yung mga batikos nito. Ito maganda na to, maganda tong isang example na to. Kasi si Basti Duterte nagbigay siya ng kanyang statement na itong EDSA Revolution, kasi kahapon ang anniversary ng EDSA, so People Power Revolution. So marami naman mga tao nagbibigay ng kanilang mga statement. Kung halimbawa ikaw, Claire, magbigay ka ng statement tungkol dito sa People Power, putangin na mo, hindi namin babasahin, wala kaming pakialam sa iyo. Kahit USEC ka, wala kaming pakialam sa iyo eh. Pero ang isang taong importante such as Mayor Basti Duterte, which is a very influential and very successful in making Davao greater than first class city dito sa Pilipinas. Oh, it's his prerogative to give advice to his constituents and the Filipino people regarding, paalala lang dito sa EDSA Revolution. So maganda naman yun. Wala siyang binatikos doon. Wala siyang binatikos doon sa sa kanyang message to the people commemorating or remembering EDSA Revolution. Sana hindi tayo makalimot sa kung ano talaga ang totoong diwa ng EDSA Revolution. We were fooled before, blah blah blah, and so on and so forth. Akala kasi nitong mga putang inang defender ni Bongbong, akala nila na every time the Duterte speaks,
akala nila patama sa kanila. Problema nyo yan. Ayusin nyo yung trabaho nyo kasi para hindi kayo praning. Masyado kayong praning. Mga sabog ba kayo? So ito yung kanyang statement tungkol doon ha. Ang ganda nung mensahe ni Basti Duterte. Pero tingnan nyo sasabihin nitong tangan to. Ako ay reaksyon ninyo dahil naglabas ang kampo ng mga Duterte. Well, specifically si Baste Duterte ng kanyang statement ngayong maghapon yata lumabas ito. At nagkaroon siya ng maikling komentaryo pagdating sa EDSA People Power Revolution. Parinig nga natin. Di ba? Statement of City Mayor Sebastian Duterte. Today, we join the entire country in commemorating the 39th anniversary of the People Power Revolution. A historic moment when Filipinos stood together in unity to reclaim democracy. Ganda, di ba? Martial law declared by Ferdinand Marcos Sr. Naputangin na may nabasa lang Ferdinand Marcos. Putya, na-triggered kagad to si ate. Sino ba talaga nag-declare ng martial law nun? Si Marcos naman, ba't galit na galit ka? Left the dark legacy, countless lives were lost, freedoms were stripped away, and power was concentrated in the hands of a few. As we remember those who suffered and fought for our liberties, we must remain vigilant, especially now, when the threat of authoritarian rule once again looms over our nation. Pucha, guilty kagad siya. Wala namang pinangalanan dito. Diba? Pwede namang itong statement na to ni Baste is for the congressman, for the senators, or for example, mga kalaban niya sa politika. Diba? Sige, diretso pa natin to para natin. Ang ganda naman ng mensahe nito. Ang well-constructed nga. Kay Yusek. Parinig natin, meron ba tayo? Hindi, ito, babasa. People power was more than just a revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. What's wrong with that? Ba't nagagalit ka dito, Claire? Are you saying that your boss is an oppressive leader? Kasi if I'm gonna read this, and if I'm coming from a Dilawan who's gonna read this, I would just say, well-constructed, on point, wala siyang binabanatan. So, all in all, I'll give it an 8. Di ba? Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted or our rights are never trampled upon and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. Question. When you say, may the darkest time of our history never happen again, is that something negative? Is it something positive? As far as I can see, this letter is approved to me. Sa akin to, okay to. Maganda. Pinapaintindi niya na ngayong araw na to, alalahanin natin lahat ng mga lumaban para magkaroon tayo ng demokrasya at huwag tayong pumayag na bumalik tayo sa mga kasamaang dulot ng diktadurya. Maganda. Diba? Pero tingnan niyo sasabihin ni Tanga. Sahin ko. Oo. Ito, Yusek, sabi, testament to the collective in demanding truth, just reminder that we must remain united against any form. May the darkest times in our history never happen again. Ayan na, ito na yung comment niya. Initial comment, galing to sa top of her mind. This is what's on top of her mind. Yan, ang sinabi ni Baste. Kaya alamin, Tatawa siya. Bakit ano nakakatawa dun? Utang ina mo, Claire, tawa ka ng tawa, gusto mo bang mag-asawa? Ganyan sabi ng lola ko, hoy, tawa ka ng tawa, siguro gusto mo mag-asawa. Tanginan to, baliw ba to? Anong nakakatawa dun? Anong comedy dun? Okay nang inan to, lakas ng topak na ito, no? Sige. Magmamata pobre to, magmamata pobre. Binring up ito, Yusek Claire, kasi ilang days ago lang, nagparinig yung father tungkol sa tungkol sa, sinagot nyo naman na yun, yung tungkol sa possibility ng dictatorship. Kasi ito hindi talaga kasi nila naintindihan Looming towards dictatorship. Judging by the first 3 years in office, I'd say there's a looming, parang nagbabadya, parang makulimlim, parang uulan. May ganon, di ba?
all people can gauge that. All people can say that. They can be wrong, they can be right. Who knows? Only the future tells, sabi nga. Oo, pero putangina, hindi ka dapat masaktan doon. Unang-una sa lahat, kung sa tingin mo, you are doing the right thing. You're not gonna be, alam mo yun, yung distracted by yung mga ganitong klase ng statement. But, dahil check na check ng mga Duterte lahat ng mga kahayupan ng mga nasa gobyerno, at pikon na pikon sila kasi on point si Duterte, pag sinabi niya nagkakatotoo, tangin na gigil etong mga gagong to. O, pakinggan natin sasabihin niya tungkol dito sa napakaganda namang statement ni Baste. Dictatorship and pag-extend ng kanilang pananatili sa pwesto. Na kaya nakakatuwa naman, nabanggitin niya yung darkest times. Kailan pa ba siya naging concern kaya? Oh, putang ina. So, ang isang Basti Duterte, hindi niya pwedeng banggitin yung darkest times? So, sinong diktador? Ikaw nga, hindi ka pa presidente, diktador ka na eh. So, ano yung darkest times? Sino may-ari nung kayo lang? Talagang mga Marcos ang may-ari ng darkest times. At kailangan niyang banggitin yun. Kasi kahapon is a remembrance. Kahapon po yung araw, remembering the darkest times na ginawa nung kanyang tatay. So sabi ko nga sa'yo, lahat ng Pilipino dapat talaga alalahanin yung EDSA Revolution kahapon bilang isang alalahanin na nga, paalala pa, bilang isang pag-alala sa mga nakaraang para magkaroon ka ng idea kung ano yung future, kailangan mong balikan kung ano yung nangyari nung nakaraan. At kapag ayaw mo nang mangyari yun, and then yung future natin is bright. So if a Baste Duterte being a mayor reminding his constituents and the Filipinos na let us remember today, blah, 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 that this history won't happen again. Hindi ba dapat ikaw, actually para rin sa'yo to eh. Di ba dapat ikaw masaya ka na ang isang Duterte bilang sinasabi nyo na oppressive, matatapang, mga agresibo, di ba maganda na naririnig mo to sa isang tao na sinisiraan ninyo, sinasabi ninyong hindi lumalabag sa batas? Ay sinasabi ninyong mga lumalabag sa karapatang pantao? Hindi ba maganda na narinig mo, hay salamat si Basti Duterte, makatao pala siya, he loves democracy. And he doesn't want those darkest times to happen again. Di ba dapat matuwa ka? Pero ba't galit na galit ka? Eh, ang ganda naman nung mensahe nitong letter na to. Nitong statement na to ni Baste. Crush mo ba si Baste? Utangin na. So, ano to? Lahat ng sasabihin ng mga Duterte, kahit maayos, pangit sa inyo? O, basta putangin na ninyo ha. Pagka may sinasabi kayo at pangit sa amin, walang magre-reklamo ha. O, kasi kayo din naman. Lahat naman ang sinabi ng mga Duterte, mabuti maganda, pangit sa inyo. Sa EDSA People Power. Darkest times talaga pa ang description niya. Well, anyway, ultimong siya, wala siyang mahanap na mali. But he has to find something bad about this. He has to say something negative for the Dutertes or to the Dutertes regarding this. Again ikot-ikutin natin. Kunyari, dilawan ka, basahin mo to. Is there something wrong with this letter? Kunyari, loyalista nga ka, basahin mo to. Huwag mong isipin na galing kay Basti Duterte to. Ano ba to? Pangit ba o maganda yung mensahe? Diba? Okay yung mensahe. Kaya nga, hirap na hirap si ate na papangitin yung mensahe because it was well constructed. It was constructed, pasok na pasok doon sa kino-commemorate dyan sa EDSA. So, what is wrong? Wala siyang makitang mali, but he has to say something bad. Ganyan ang trabaho ni Claire. Kaya siya kinuha ni Bongbong Marcos para hanapan ng mali yung mga Duterte at ipamuka sa mga tao sa media na ang mga Duterte ay masasamang tao. So, ang credentials nga lang niya, sabi ko nga sa inyo, hindi nga importante na abogado siya eh. I don't think Bongbong Marcos considered her as a USEC because she's a lawyer. I think ang consideration ng Marcos administration into hiring this piece of shit
is because she's a piece of shit. Plain and simple. Direct to the point. O sige, ano pang sasabihin niya? In general naman, hindi naman kinakalimutan kung ano ang nangyari sa EDSA People Power. Walang nagbabawal, walang humahadlang, kanino man. Yes, but it is being remembered for us to remember the dark hours or the dark times of the Philippines during those times. Di ba? So ikaw nagsasabi na parang dapat hindi na natin yan kino-commemorate dahil sigurado naman tayo wala namang wala namang may gusto ng darkest hour. Wala namang may gusto ng dictatorship. So ano, tigil na natin yan? Bakit pa natin sineselebrate yan? It is being celebrated as a reminder. And this letter serves as a reminder of what happened before. And encouraging the people to not let this happen again. So what's wrong with this letter? What is wrong with this statement from Basti Duterte, Claire? Patungkol sa pag-aalala, pag-commemorate, pag-celebrate ng EDSA People Power. Nakita ko nga dyan sa news nyo. Itong si Mayor ng Quezon City, Joy Belmonte, hindi ba't kasama siya sa pag-celebrate? Oh, ano nga problema dun? Ano nga masama dun? Can you just say, Claire, that this letter is proper? Why cannot you just say that? Being a lawyer and being non-partisan, can you just say this letter is good? This letter is napapanahon and it's a good one. So what do you want me to say? Di ba? Hindi naman kasi. So ibig sabihin, it is really clear. It is really clear that ang trabaho talaga niya is to look for something sa mga sinasabi ng mga Duterte and sirain ng mga Duterte. Or bumatikos in behalf of the government to the Dutertes, get back at the Dutertes in terms of maanghang na salita. Again, Claire, hindi ka pa pinapanganak, nakikipagmurahan na kami. Mas matanda ka, pero putay na. Maniwala ka, Claire. Sa lahat ng mga ginagawa mo na to, you are just exposing yourself as the new Gadon and new Trillanes of this administration. May nagbawal ba? Walang pagbabawal dito, kaya imposible. Wala ngang bawal, putang ina mo. Wala naman sinabi dito sa letter ni Basti na ipagbawal si Belmonte dyan. Na ipagbawal alalahanin. Wala namang ganun. Nagsasasabi nitong gagang to. Ang sinasabing maaaring ito ba ang paraan ng Pangulo para mabura ang memories about the EDSA People Power. Utang ina, walang sinabing ganun. Ang sinabi nung letter, huwag tayong makakalimot. Ito po ang araw kung saan inaalala ang mga nangyari nung nakaraan at sana ay magpatuloy po nating alalahanin ito at yung totoong diwa ang mamutawi, mamayani sa mga puso natin. Ano sinasabi mong may ginagawa si Bongbong Marcos para kalimutan to? Unang-una sa lahat, hindi nga ginawang holiday ni Bongbong yan eh. Special working holiday yan. Dapat nga yan. Special non-working holiday yan eh. Pero hindi niya ginawang ganun. Bakit? Kasi sila yung apektado. Ganun ba yun? Walang ganun. Well, maganda ang kanyang sinabi, I hope. Oh, maganda yung kanyang sinabi. Umaming ka din. Tinan mo, pero may banat siya. May banat siya. Maganda ang kanyang sinabi, pero maganda ang pagkakasulat ng kanyang writer. Pero, di ba? Minamaliit niya si Basti. He has to look for something negative about this. Ang sinasabi niya, maganda yung letter, maganda ang pagkakasulat ng writer niya. So ang sinasabi niya, hindi naman inisip ni Basti yan, tanga yun eh. Ganun ba, Claire? Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, mas bobo ka nga. Tangina mo. Ilang araw ka pa lang. Ilang araw ka pa lang na PCO undersecretary, ang bobo mo na. Ang dami mo ng bloopers. Ang dami mo ng mga kabulastugan na ginawa. Ang dami mo ng highlights. Putsang ina, yung nakaraan namang Yusek, hindi naman kasing epal mo. Bakit naman nag-hire sila ng sobrang epal na katulad mo? Anak ng tinapay naman talaga, oh. Kamag-anak daw to ni Franz Castro. Totoo ba? Ang ina kung kamag-anak ni Franz Castro to, kaya naman pala. Pero last year ba, nagsagawa rin siya ng ganyang
content or comment, ng comment, bakit ngayon itinataon? Oh, so ayaw mo. So kung halimbawa, si Baste, hindi siya nagsalita last year tungkol sa EDSA Revolution, ngayon, nagsasalita siya, ayaw mo, bawal? Nasa batas ba yon? Bawal yon? Claire? Alam mo, chismosa ka kasi. Marites ka kasi. Lahat na lang sa'yo, issue. Lahat na lang nang gawin ng mga Duterte, issue sa'yo. Ito ang isang issue. Kayong dalawa ni Libayan, galit kayo sa mga Tulfo. Putang ina mo, kakampi ni Marcos si Raffy Tulfo. Paano na yan? So hindi ka na magbablock propaganda kay Raffy Tulfo, Claire. Putang ina nyo, mga wala kayong prinsipyo. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina nyo. Sa totoo lang. Tapos sisitahin mo si Baste. Dahil last year, hindi naman siya nag-comment. Ngayon nagko-comment siya. Bakit? Bawal? Bawal yun, Claire? Nasa batas ba yun? Dahil ba mayroon silang pagbibintang that the president is giving... Hindi! Bobo! Dahil kineselebrate kahapon yung people power. Kaya gumawa siya ng message para sa people power. Putang ina, hindi dahil meron silang ganito, ganyan. Puta, masyado ka kasing praning eh. Bumabatak ka din ba? Ha? Bumabatak. Tangina, ginagawa mo ng maling, ginagawa mo ng istorya, ng chismis, yung wala naman dapat istorya, chismis. Ganito yung kapitbahay nyo eh. Na dumadaan ka lang, ginabi ka lang ng uwi, putang nagpakangkang ka na. No, ganito yung kapitbahay. Ay, siguro, alam mo yung gabi-gabi nagpapakangkang yan. Tinan mo, gabi na umuuwi. Oh, di ba? O, sino matinong babae, ganitong oras uuwi? O, ganito tong mga to eh. Yung pinsan nyo, yung mga kapitbahay nyo, tsahin nyo na chismosa. O, yan yan, musang yan, musang. Hindi na marites to. Hindi na marites to, musang. Musang na tawag dito. Anyways, maraming salamat mga bossing sa inyong panonood ha. Maraming salamat mga boss sa mga nag-subscribe, nag-share. Siguraduhin nyo mag-subscribe, share, tsaka view naman kayo. Ano naman kayo, subscribe naman kayo sa channel natin, no? Para may silbi kayo sa bahay, buburautin pa natin itong mga sweetik sa lipunan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw,
Sa harap ng